tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Sec Vince, following what you yourself saw with your inspections this weekend, and you saw the quality or lack thereof of some government infrastructure projects, is government going to do an audit kung alin yung mga nag-work, alin yung mga palpak? And the second part of that question is, are we going to hold local government officials accountable? Una, no, yung audit tuloy-tuloy naman yan. No? Yung pag-assess natin tuloy-tuloy. Pero kailangan, sabayan din natin ng mga pagsasaayos. No? I think that is the most critical. Kasi kung hindi, every time na umulan at bumagyo, nandito tayo. So we have to really correct what has been. Kung may makita tayong kamalian, kailangan ayusin natin, kailangan correct natin. Ngayon, yung accountability ng local government units, again, that needs to be left up to our law enforcement agencies, no? To me, ang nakita ko lang is, kapag ang local government, tsaka ang national government, nagtutulungan, nag-uusap, nagko-coordinate, maayos yung nangyayari. Makikita natin yan ngayon, halimbawa, sa Navotas, no? Kapansin-pansin na halos hindi nagbasa sa Navotas ngayon, despite the heavy rains. And yet, in previous years, Navotas ang talagang binaba kasi hindi lang yung ulan yan, yung tubig dagat na pumapasok sa loob ng Navotas. Pero dahil sa pagtutulungan namin ni Mayor John Ray at ni Kong Toby Chanco these past few months, na sara natin yung mga gaps, napagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga-Navotas ang epekto nun. So, importante lang yun. No? So, yung accountability, we will have to leave that up to the Ombudsman. Sir, may patanong lang po sa kasama ko. May matagal ng push to build the spillway ng Laguna de Bay to Manila Bay. Bakit daw po hindi pa ito nasisimulan? Or what's getting in the way of that? Alam ko, dinidiscuss pa yan with the affected municipalities and LGUs. No, kasi yan, mahaba ang dadaanan yan from Gaguan, I think dadaan yan ng Muntinlupa, Parañaque, some parts of Cavite, dire-diretso na yan papuntang Manila Bay. No? So, I think that is the issue there. No? There's some question from local government units. But this is something that's important, but this is something that we will need the cooperation of the local government units. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Secretary Dizon. Secretary, Senator Lacson claimed that his team identified allegedly 32 anomalous flood control projects in Taguig City. Nakita niyo na po ba ito at instead nga po na flood control ay reclamation yung... Nagko-coordinate yung DPWH opisina ni Senator Lacson on all these projects. We are providing the documentation and reports on these projects. So siguro, since sinabi na naman ni Senator Lacson, sinabmit na niya to sa Ombudsman o magsasubmit siya sa Ombudsman, siguro, hintayin na lang natin yan. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Sec Vince, good afternoon, Ann po. Sec, nabanggit nyo kanina kasi may budget na po for 2027 ang flood mitigation and flood control projects. Magkano po yung proposed budget ng DPWH sa mga projects na ito? Hindi ko muna sasabihan kasi hindi ko pa nakikita yung final na isasubmit ng DBM. Nag-submit na kami sa DBM, pero syempre ito'y vinevet pa. Hintayin na lang siguro natin kapag nasubmit na ng DBM sa Kongreso yung full budget briefing na. Ano po yung mga priorities dito, Sec? Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira no, nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng ayos ng mga nasira no, nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, and Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas. Okay. Rafi Ayang, Daily Tribune. Ay, sir. Good morning. Sir, sa Taft Avenue, tsaka doon sa Espanya, na lagi na lang binaba, although ngayon mabilis na nga mag-subside, are there projects na nakalaan for it? So for Taft Avenue, alam niyo naman, naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Malapit sa Faura.
For next year, nag-submit kami ng proposal for I think a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Sa Espanya naman, meron tayong gagawing tapat na cross drain starting September, October this year. Nakakuha tayo ng Pondo for Savings na matagal na rin kailangan sa Espanya. Pero meron din tayong pinropose for 2027. So hopefully, by the next rainy season, makakita tayo ng further improvements lalo na sa Taft at sa Espanya. Sir, and with all the floodings happening ngayon, do you consider this as the effect still of the failed flood control project last year, and or are we really facing a totally different climate now? I think it's all of the above yan. No? Itong pinresent sa amin kanina ng Pag-asa na yung isang buwang buhos ng ulan, wala pang isang linggo yung binuhos itong nakaraang linggo. So, mabigat talaga. No? Nag-iiba na talaga yung klima. But at the same time, marami tayong kailangan ayusin ng mga flood mitigation infrastructure na hindi maayos ang pagkagawa at hindi tama ang pagkagawa. So, lahat na yan, kasama na yan. Okay. Sunod na tanong mula kay Lep Narciso, DZRH. Good morning, Sec Vince. Yung pong mga bagong pothole sa EDSA na sumailalim sa rehabilitation under your watch na po. I understand, nagutos na po kayo ng agarang repair. Pero ang tanong kasi ng ating mga kababayan, hindi ba binabantayan ng MMDA habang ginagawa para hindi na mangyayari ito na... Di MMDA yun eh. Alam mo, yung problema dun sa unang-una, nakita niyo naman, inis na inis ako nung nakita ko mismo, nung pumunta ako doon. Pero ang damaged area doon sa catch basin between Estrella and Buendia. Doon kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. Makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway. Kaya pinapunta ko din ng DOTR doon. Hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side. So kung mapapansin nyo yung area na yon, yung area na nakakalabas ng tubig, walang sira. Pero yung area doon sa busway na yung tubig na iiwan dahil nakaharang yung mga barrier ng busway, doon na nagka-problema. Dahil na rin dito sa matagal na. So, kasama ko ang MMDA, kasama akong DOTR nung binisita ko nung Sabado ng gabi. At napagkasunduan na kailangan talaga buksan yung mga barrier na yon para yung tubig magde-drain. Kasi ang number one na kalaban ng aspalto tubig. Kapag ang tubig naiwan kahit na ilang oras lang yan, ito araw ang binilang, talagang masisira yon. So, aayusin yan sa tulong ng MMDA at DOTR para ma-address na yung problemang yan. So, walang kinalaman yung MMDA doon. It's really the DOTR barriers. I mean the DPWH po. Kagaya niyan, aayusin ngayon. So, dati po ba hindi na-identify agad na yun yung kailangan gawin para hindi na sana nangyari mga potholes at Hindi, hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain eh. Hindi nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Okay, wala na pong tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian. Thank you so much. Thank you. Trabaho muna kami. Thank you. We now give the floor to Assistant Secretary Lawrence Mina from the Office of Civil Defense. Thank you, ma'am. And isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Let me go straight to the effects of these weather disturbances. Enhanced southwest monsoon, tropical cyclone Luis, and Maymay. Well, as of the current update, we just received this as of 10 a.m. today. So it's an adjustment from what we presented a while ago. So as of this current update, let me just see through my figures. 384,520 families or 1,310,000 individuals were affected. Of these, 130 families or 58,650 persons or individuals were served inside 624 evacuation centers, while there are 11,360 families or 39,290 individuals are being served outside ISIS.
These are in regions NCR 1, 2, CAR, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, and Region 9. Further, there are 367 houses. From among these damaged houses, from among these 27 are totally damaged, and there are 340 partially damaged. These are in Region 1, CAR, 3, Calabarzon, and Mimaropa, and Region 6. There are 12 dead, 8 missing, and 11 injured persons were reported in Region 1, CAR, and Calabarzon. Ongoing validation still. Now, just recently, just received a report coming from OCD CAR that there is an ongoing distribution of food and non-food items amounting to 1.67 million pesos. And also, SAR operations or search and rescue operation is ongoing, participated in by, of course, the AFP, PNP, BFP, and the DPWH. This is in two cases, one in Atok, Benguet, and the other one is in Kisad, Surong, Baguio City. So for our actions taken, we have 42.87 million pesos worth of assistance was already provided by OCD, DSWD, LGUs, and other partners to affected families in Region NCR 1, 2, 3, CAR, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, and Region 9. Now, as of this time, of course, our regional offices nationwide and concerned agencies ay pinagpapatuloy nila ang kanilang pagmomonitor sa kanilang respective AORs. Of course, we have our on standby yung rescue assets natin for possible augmentation and response operations. Thank you. Okay. Next presentation po from Pag-asa, Administrator Nathaniel Servando. Magandang araw sa ating lahat. Ang aming ahensya, ang DOST Pag-asa, ay patuloy na nag-monitor closely sa ating lagayan ng panahon. The past week, nakakaranas tayo ng malakas na mga pag-ulan. Dulot ito ng Bagyong Loes at Maymay at pinag-iba yung habagat. Maging ang bagyong Dolphin na kahit na malayo, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naka-influensya upang masustain ang mga pag-ulan na hanggang sa araw na ito. Base sa aming forecast, inaasahan natin ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa araw na ito na makakaranas ang malawak, no? Maraming lalawigan, particularly na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, no? Kasama na ang Metro Manila. But we expect na starting tomorrow, ang mga pag-ulan at mga lugar na mapiktuhan ng mga malalakas na pag-ulan ay mabawasan at gradually mag-i-improve na, no, ang ating weather starting tomorrow until Wednesday. Base sa aming datos, ang of course kanlurang bahagi ng ating bansa, particularly ang Luzon, ay naka-receive ng heavy rainfall. Na-mention kanina po ang lugar na nakakaranas ng pinakamataas na rainfall. Ito po yung Baguio City, no? Pinakahuling ulat, no? From August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwan ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang. Kasunod, ang Zambales at Pangasinan ay halos nakapagtala ng isang buwang ding ulan, no? Sa Iba Zambales station namin, nakapagtala tayo ng 957 millimeters of rain from August 1 to 9 compared to
the normal rainfall lang ng 929 for the station. So almost 103%, almost isang buwan ang binuhos sa 9 days lang. Maging dito sa Metro Manila, sa Science Garden in Quezon City, ang recorded rainfall ay umabot ng 501.6 millimeters of rain compared to the normal na 568. So almost 90%, nearly isang buwan din ulan ang binuhos dito sa Quezon City in Metro Manila. So ang DOST Pag-asa ay patuloy na mag-monitor at pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas, na maging vigilant at if possible, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan at mga ahensya, hindi lamang ang Pag-asa but of course like ang Office of Civil Defense. Magandang umaga po. Next to present po, MMDA Chairman Don Artes. Magandang umaga po. Nabanggit po ng Pag-asa yung volume ng rain na dumating sa Metro Manila. Pero despite that, masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim, tulad ng Kamanaba, ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, except for some, ay passable naman po. Ito po siguro ay sa kadahilanan ng mga interventions na ginawa ng pamahalaan, particularly yung Oplan Kontrabaha, kung saan patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po konting ulan ay malalim at hindi passable, tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass ay passable po despite the heavy rains. Ang tinamaan lamang po ng talaga mabigat ay yung some portions of Parañaque City. Ang dahilan po nito ay yung pong dinadaluyan ng tubig yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Dahil na rin po siguro yung aming Tripad de Galina pumping station na inimprove po at nilakihan, dyan din po dumadaloy. So, hindi po makalabas kaagad yung tubig na naiipon sa low-lying areas. Nag-usap na po kami ni Secretary Dizon. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Pero in the meantime, nagde-deploy na rin po kami ng mga mobile pumps. Ang MMDA po ay recently nag-acquire ng 11 mobile pumps na kaya pong bumomba ng 1.5 cubic meter per second na tubig. Yan po ay equivalent ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes. So, kaya niya pong magbomba ng ganon. In fact, kagabi po, nag-deploy po kami ng 2 sa Marikina City. At ngayon pong umaga ay nag-deploy din po kami ng isa sa Manila para po makatulong yung mawala yung tubig along Taft Avenue. At ganoon din po sa Magallanes, maglalagay din po kami ng isa para po hindi po tumaas yung tubig kasi umaabot po hanggang bewang yung tubig doon pag umuulan. So, yun lamang po para po sa MMDA. Okay, unang tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Good morning. Asek Mina, magandang umaga po. Clarification lang po dun sa nabanggit ninyo na 12 casualties. Ito po ay habagat lamang o Luis may habagat? Ma'am, it's a combined result of what we gathered. Initially, we have started from yung time ni dumaan si Tropical Cyclone Luis and then that of, kasi sa east side yan, ini-enhance niya pa rin yung kagaya nga sabi ng ating Pag-asa and then that of Maymay. Mayroon po tayong original na 8
However, just this morning, and I'm still getting yung validation nito and saan yung lugar, it was just given to me. May naidagdag na 3. Apat. And ano po yung naging cause of death nila, yung karamihan sa kanila? Well, ma'am, sa report namin, isa is yung landslide nga po, no? Landslide, yung mga rain-induced landslide. And then, naisama rin yung rock slide na mga nangyari. May fallen trees, meron din electrocution. Medyo redundant. Yun po, yung mga naging cause and drowning po. Do we know kung saan po yung karamihan na nangyari? Yes, ma'am. We have a record dito. 2 in Benguet, 3 in Rizal, 3 in Batangas. Meron din tayo mga missing. Then yung 4 nga po, I am yet to get yung exact details ng ni-report na to sa amin ngayon. Okay, salamat po. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Hello po. My question is for Sir Servando po. How much longer is the enhanced southwest monsoon or habagat expected to bring heavy rainfall po over Luzon given the dissipation po of the tropical cyclones? Yes, we expect na may mga pag-ulan pa hanggang Wednesday, but ito ay concentrated na lang sa lalawigan ng Zambales, Bataan, maging Occidental Mindoro. But in terms of intensity, Good morning, Malacanang is holding a press briefing. Let's listen in. Ferdinand R. Marcos Jr. at ang buong puwersa ng pamahalaan patuloy na nakabantay sa sama ng panahon dulot ng pinagsamang habagat, Tropical Storm Luis at Bagyong Maymay. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing at ng ahensya nakabantay sa kaligtasan ng taong bayan sa mga apektadong lugar. Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan mula sa mga evacuation centers. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa 39.37 million pesos ang kabuuang tulong na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Kasama ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Naipaabot ang tulong sa mga apektadong residente ng Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Aabot din sa 3,841 personnel ang dineploy para posibleng sa search and rescue operations habang nag-deploy ng 14 air assets ang isang kagamitan pandagat mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard. Mayroon ding naka-standby na 4,392 personnel at 943 na iba't ibang kagamitan para agarang deployment kung kinakailangan. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Bureau of Fire Protection. Sa report ng DSWD, umabot sa 54,370 family food packs ang kanilang naipamahagi, kasama na ang 2,722 ready-to-eat food items, 23 na iba pang food items at ang 1,376 na non-food items. Umabot rin sa halos 1 million pesos ang naipamahagi na tulong pinansyal ng DSWD sa ilalim ng AIX program. Sa ngayon, umabot sa halos 5 million family food packs ang nakahanda ng DSWD sa buong bansa, kasama ang 245,474 non-food items. Aabot din sa 1.61 billion pesos ang naka-standby na pondo ng DSWD sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang pasani ng ating mga kababayan dulot ng pagbaha,
Kahapon ay nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter ang tubig. Dahil sa nakita na agarang resulta, epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Pero sa likod nito, ipinag-utos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-ayos ng mga proyektong makakatulong na matugunan ang problema ng pagbaha, lalo na sa mga iba pang mga apektadong lugar. Nananawagan din ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na magtulungan upang matugunan ang problema kasama na ang mga residente na maging responsable sa pagtapon ng basura. Whole of nation approach laban sa baha. Ipinag-utos ng kalihim ang pinag-igting na dredging operations, pagkakabit ng HDPE pipes at patuloy na operasyon ng pumping stations upang hindi umapaw ang mga ilog at estero. Ganitong sitwasyon din ang naiulat kamakailan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos isagawa ang rehabilitation ng drainage system sa lugar. Kung noon ay madalas aabot dibdib ang taas ng tubig tuwing malakas ang ulan, ngayon ay hindi na ito naiipon dahil mabilis na umaagos ang tubig patungo sa drainage channels. Ngayong umaga, ay makakasama natin sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning.